Yon, automatic works. May customer tayong Toyota Innova. Ayan, 2015. Manual transmission. Ito siya mga sir. Ang problema niya, nagkakalas-kalas na rito. Ayan, may pumunta na itong technician. Una, 2. Ang kasunod, 3. Tumawag daw ng backup. 5 na daw, sabi ng may-ari. So ngayon, ito na nangyari dito. Pinagkakalas yan. Ito, nakakalas din to rito eh. Yung fuse box nakalabas. Binalik lang natin. Ngayon, hanggang gabi daw sila dito. So, yun daw nangyari sa may-ari. Ngayon, ang ginawa daw nito, bago nagka-problema, naglinis lang ng EGR. Pagkalinis ng EGR, ito mangat lang natin kaunti, sir. Dito kami sa 13, palengke oh. Yan. Ay, hindi pa ba nakaangat? Yun. Kasi pwede kasing gawin ng ECU na ito. Sir, no? Pwede natin gawin ng ECU. Yan, pwede rin kasing maging sira yun pag hindi umandar, cranking. Ito yung sa check engine. Pwede rin kasing ayan brown pala tsaka yellow green. Ito yung ito yung glue plug. Buo naman lahat ng linya nun. Walang pumutok na fuse. So okay din lahat ng ground. Lagay lang natin to ayan. Ito yung nabaliktad. Sir no, napalitan na rin nila ng bago. Yan Yan, may sensor. So madami siyang saksakan. Ayan, isa-isahin natin yung mga sir. Ngayon, yung sensor na to, yung glue plug 4 lang ang wire. Yung sensor, yung kulay brown na to, kung makita niyo may kulay brown na yan. Yung kulay brown na to. Ang kalinya ng kulay brown na yan, lahat, eto, pumunta siya dito, pumunta dito sa map sensor, yung kulay brown na yan. Kasama sila dyan. Pumunta sa map sensor, ayan yung mga brown na to. Kasama siya may kasama siyang linya sa sa halos lahat ng sensor, meron siya. Nagdugtong-dugtong. Doon sa mga sensor na yun, yung sa ilalim pa yung kasama siya doon. Pati dito sa kulay brown na to, yan yung mga brown na yan, kasama niyan. Nakalinya sila. Ito, map sensor, may isa din siya rito. Ayan kasama siya. So, ibig sabihin, check engine, confirm na ECU talaga sira. Kasi hindi siya nag-blink doon So, pag faulty lahat ng linya na to, sa mga sensor na to, ang check engine di talaga gagana. Pero kung isa lang sira, kunyari, sensor lang, ito lang sira, mag-check engine pa rin. Permis nakailaw. Hindi nawawala. Kahit umandar na, hindi nawawala. Ibig sabihin, ito sira, mga sensor. Kailangan mai-scan yon. So ngayon, ito, hindi to nai-scan pagka ganito sira. Hindi nai-scan, hindi mo na rin siyang hindi nai-scan, hindi nababasa na scanner. Ito na nangyari dito, pinagkakalas yan. Ito, nakakalas din to rito Yung fuse box nakalabas. Binalik lang natin. Ngayon, hanggang gabi daw sila dito. So, yun daw nangyari sa may-ari. Ngayon, ang ginawa daw nito, bago nagka-problema, naglinis lang ng EGR. Pagkalinis ng EGR, ito mga alarm lang naman to. Mga alarm, tapos yung yung hindi mapapaandar pagka ginalaw yung alarm niya. Ito yung relay niya. Ang nangyari dito, pinalinis lang ni sir yung EGR. Ngayon, pagkalinis ng EGR, nagkamali. Pagbalik doon sa pressure switch ng yung pressure switch ng diesel doon sa likod, nagkamali ng kabit na baliktad. Ngayon nung nabaliktad, naikabit pa naman ng maayos. Ngayon pagka kabit na maayos, kasi durug-durug na yung saksakan, yung sakit durug-durug na. Ngayon pagka baliktad, nakitang baliktad, binalik ulit, inayos, sinalpak. Pagkasalpak, napaandar, kaso nanginginig yung sasakyan, tapos nag-check engine. Okay, tapos 3 beses daw nangyari yun. Nanginginig sasakyan, check engine, tapos namamatay. Nanginginig sasakyan, paandar ulit, nanginginig sasakyan, tapos check engine, patay. Ngayon, kasi siyempre hindi rin naman na talagang doon nangyari. Kumbaga, tapos na ang EGR cleaning. So, fuel rail pressure sensor yun nandoon sa likod. Ngayon, dito siya mga sir. Tumawag yung may-ari sa atin dahil papatingnan niya kung saan daw talaga sira. Ayun, sabi ng may-ari, sabi ko kung pwede naman, kasi ang nangyari, wala na siyang check engine. Nung una, nung pinagawa niya, may check engine pa. Ngayon, nung ganito na itsura, wala nang check engine tsaka glue plug. Siyempre, pagka ganun sira, uunahin natin ang fuse tsaka relay. Yun, may relay kasi ang glue plug na yan. Nandun sa harapan, may relay yan na malaki. Dalawang magkatabi relay niyan doon. Parang ganito rin kalaki. Dalawang magkatabi. Ang isa glue plug, ang isa start. Dalawa yan, malalaki. Pink tsaka kulay blue. Pink tsaka green.
Yung nakalagay doon. Ngayon, pagka hindi gumana yung relay, hindi rin to gagana, yung glue plug. Tapos, pero may check engine. Ang nangyari kasi sa kanya, wala nang glue plug, wala na rin check engine. Okay? So ngayon, ang tracing natin dyan, pagka nag-trace tayo ng check engine, yung glue plug, kukunin agad natin yung diagram ng glue plug. Hanapin natin Toyota Innova, tingnan natin yung diagram, kung meron siyang tinamaang fuse. Pag may tinamaan siyang fuse, maaari, fuse lang ang sira. Pero pag wala siyang tinamaang fuse, diretso siya sa mga electronics, maaari ang tinamaan electronics. Okay? So, nakita natin. So, pakita ko sa inyo yung diagram ng glue plug. Wala talaga siyang fuse, wala ding relay. So, connected siya lahat. Yung glue plug, connected siya sa ECU. Pangalawa, may fuse man siya, pero hindi naman siya kasi pumutok eh. Buo ang supply lahat. Buo. Kumbaga, walang pumutok na fuse dito sa sakyan na to. Walang pumutok na fuse doon sa harap. Wala din pumutok na fuse dito sa ilalim to. Yan. Yan, maraming yan. Ngayon, pwede natin pagdudahan ECU. Pwede ring wirings, pwede ring nabunot lang na sakit. Ngayon, on natin ang susi. Tingnan natin kung wala ang check engine. Ito. Ito ang concern na may-ari. On. Walang check engine. Wala din glue plug. Dito yan, nailaw. Dito ang glue plug. Ayan symbol ng glue plug. Tapos dito naman katabi check engine. Off natin ulit. On. Wala talaga. So good naman lahat na reading. Ngayon dito sa ECU, pwede natin hipuin to. Kadalasan dito, pag mainit to, hindi gumana. Walang init. Wala din. Dito, yan may init na. Dito meron din. Ayan, sa likod, pag hinipo natin sa likod, wala rin naman gaanong init. Ito, napakainit. Ayan. Itong IC na to, napakainit. Ito, yung malaking to. Ayan sobrang init. Yan, siya lang ang pinakamainit. Hipuin natin ito, walang init. Yan, dito malalaman kung sira ang ECU. Sa hipo pa lang kasi marami akong na-encounter nito sa Wigo. Yan ang init Hindi mahawakan ng matagal itong isang to. So sa Wigo, ganyan ang nangyayari. So confirm na pumasok dun sa ECU ang sira ng sasakyan. So ito, balik na to. Ito, binaklas to ng unang gumawa. Pinagtatanggal, binayaran pa daw ni sir. Pero babalikan naman yan. So kasi magiging gastos ulit yan ang gagawa. Susunod pag yan, hindi binalikan. So confirm na shorted. May shorted dito sa ECU. Hahanapin lang kung saan. Kung ito ba, capacitor o itong pyesa na to. Yan, madami. Sa mga Wigo, ganito kalaki. Ito ang lagi nasisira sa Wigo. Sa Avanza, ganun din. So tingnan natin doon yung nabaliktad na wire. Angat lang natin kaunti, sir. Dito kami sa 13, palengke Yan. Ay, hindi pa ba nakaangat? Yun. Kasi pwede kasing gawin ng ECU na ito. Sir, pwede natin gawin ang ECU. Yan, pwede rin kasing maging sira yun pag hindi umandar, cranking. Ito yung sa check engine. Pwede rin kasing ayan brown pala, tsaka yellow green. Ito yung ito yung glue plug. Buo naman lahat ng linya nun. Walang pumutok na fuse. So, okay din lahat ng ground. Lagay lang natin to. Ayan. Ito yung nabaliktad. Sir, napalitan na rin nila ng bago. Ayan, Yan, may sensor. So, madami siyang saksakan. Ayan, isa-isahin natin yung mga sir. Ngayon, yung sensor na to, yung glue plug, 4 lang ang wire. Yung sensor, yung kulay brown na to, ayan, kung makita nyo may kulay brown na yan. Yung kulay brown na to. Ang kalinya ng kulay brown na yan, lahat, eto, pumunta siya dito, pumunta dito sa map sensor. Yung kulay brown na yan, kasama sila dyan. Pumunta sa map sensor. Ayan yung mga brown na to, kasama siya sa, may kasama siyang linya sa sa halos lahat ng sensor meron siya. Nagdugtong-dugtong doon sa mga sensor na yun, sa ilalim pa yung kasama siya doon. Pati dito sa kulay brown na to, yan yung mga brown na yan, kasama niyan. Nakalinya sila. Ito map sensor, may isa din siya rito. Ayan kasama siya. So, ibig sabihin, check engine, confirm na ECU talaga sira. Kasi hindi siya nag-blink doon So, pag faulty lahat ng linya na to, sa mga sensor na to, ang check engine di talaga gagana. Pero kung isa lang sira, kunyari, sensor lang, ito lang sira, mag-check engine pa rin. Permis nakailaw. Hindi nawawala. Kahit umandar na, hindi nawawala. Ibig sabihin, ito sira, mga sensor. Kailangan mai-scan yon. So, ngayon, ito, hindi to nai-scan pagka ganito sira. Hindi na-scan, hindi mo na rin siyang
hindi na-scan, hindi nababasa ng scanner, ano? Tama. So tanggal ito yung battery kasi ang ECU ay dadalhin na at aayusin, ipapadala ni sir. So nagkamali lang doon sa paglinis ng EGR, nagkabaliktad. So laking ingat talaga pag naglinis ng EGR sir, ano? Ingat. Tapos basta may sensor na ikakabit, ingat. Pati ECB, itong mga sensor na to, ito sa throttle body, ingat. Wag magkabali-baliktad. So yan, dalhin natin ang ECU ni sir. Toyota Innova, Tokidi yata to, ang makina nito, diesel. So dalhin natin yung ECU at tingnan natin kung saan tumama ang sira ito. Ayan, alright. Lalim pala yun. Yan ang palatandaan pag walang check engine. Pag walang check engine, dapat ma-identify nyo kung ECU talaga or fuse or relay ang sira. Kasi may linya yan sa fuse, may linya din sa relay. Okay, thank you. Tapusin natin ito mga sir.